Dahil sa napakalawak na epekto at danyo sa buhay at ari-arian, dulot po yan ng pananalasa ng Bagyong Tino sa maraming rehiyon sa Pilipinas, abay kinakailangan na ngayon ang tulong ng ating mga kababayan mula sa gobyerno. At hudyat na rin ito para magdeklara ng State of National Calamity ang gobyerno at mamahagi ng tulong pinansyal doon po sa mga lugar na pinagdapa ng malakas na bagyo. At kasabay nito, inalerto na rin ng Malacanang ang mga ahensya ng pamahalaan na maaga pa lamang ay paghandaan na ang paparating pang bagyo na posibleng maging super typhoon. Report mula kay Eden Santos. That we will declare a national calamity. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity sa bansa. Yan ay dahil sa lawak ng epekto ng Bagyong Tino sa mga lugar na tinamaan nito. Sa situation briefing na pinangunahan ni PBBM sa Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo ay sinabi nito na matinding tinamaan ng bagyo ang Cebu, Region 6, 7 at 8, kasama ang Mimaropa at umabot din sa Negros Island Region. Because of the scope of, shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures. Nasa 760 million pesos ang agad na ipinamahaging tulong pinansyal ng gobyerno sa mga apektadong lugar. Tatanggap ng tig 50 million pesos ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental, habang tig 40 million pesos naman ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan, at tig 30 million pesos ang Leyte at Masbate. Mabibigyan naman ng tig 20 million pesos ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands, habang tig 10 milyong piso ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Nagpaabot din si Pangulong Marcos ng financial assistance na tig 5 million pesos sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan City. Inatasan na rin ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya na paghandaan ng paparating na Bagyong Uwan na posible umanong maging super typhoon. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong natin napangalanan na Uwan. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin na ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung Uwan. So that's the situation for now.
Binigyang din naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi nanghihingi ng financial at foreign assistance ang Administrasyong Marcos. Wala po na-call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating local government support funds. Samantala ay pinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos program budget para sa fourth quarter ng taon. Layunin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayang isinalanta ng mga nasakuna at sa mga kanilang agarang pagbangon at makapagsimulang muli. Malaking bahagi ng nasabing pondo ay ilalaan sa social services alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking lahat ng Pilipino ay makikinabang sa mga gastusin ng pamahalaan. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang pondo sa pamamagitan ng matuwid at epektibong paraan upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang pamahalaan na kapag nagagamit ng tama ang pera ng bayan para sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon o mga direktang subsidiya, mas maraming pera ang pumapasok na tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Lumalakas ang konsumo at pamumuhunan dahil nakikita ng mga investors na tumataas ang pangangailangan para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapat, matapat.